What's up mga idol? Meron tayong daladalang good news ngayon, pero sad to say meron ding bad news. So good news and bad news, of course, unahin muna natin ang good news. Pero bago tayo magpasimula mga idol, shoutout muna tayo sa isa nating kaibigan. Ang isa sa ating loyal supporter, itong si Manoy Roel Style. Idol, thank you sa suporta dito sa Maestro Coach TV. At para sa mga idol kabola natin dyan na ngayon lang napadpad dito sa ating channel, pakiclick naman ang subscribe button. Pakilike na rin ang video na ito bilang suporta dito sa ating channel, Maestro Coach TV. So ano ba yung good news na dala-dala natin ngayon mga idol kabola? Kalat na ngayon sa social media, sa mga balita na itong si Coach Tim Cone na nga ang siyang hahawak ng ating national team, itong Gilas Pilipinas for the upcoming Asian Games. So parang dininig ng langit ang panalangin ng maraming mga Gilas fans, na talagang sana mag-set aside na talaga itong si Coach Chot Reyes following the poor performance in the recent FIBA World Cup. Bagamat hindi pa naman talaga tapos itong World Cup, pero sinasabi nating recent dahil tapos na ang kampanya ng ating national team dyan sa ginaganap na World Cup na yan. At ang wish ng mga Pilipino, maraming mga Gilas fans, tila baga na pagbigyan ng kalangitan. At ngayon ay itong si Coach Tim Cone na ang siyang inappoint nitong SBP na siyang hahawak sa ating national team. So what are those advantages kapag itong si Coach Tim Cone ang humawak ng ating national team gaya nga ng napapaulat ngayon na siya na nga ang hahawak nitong Gilas Pilipinas para sa upcoming Asian Games. So first and foremost, merong loyalty ang mga fans dito kay Coach Tim Cone. Alam naman natin kung anong nangyayari ngayon dito sa ating Gilas Pilipinas, whereas nakasuporta naman talaga ang taong bayan, lalo na ang mga Gilas fans. Pero nagkakaroon ng problema sa relationship itong kanilang head coach, itong si Coach Chot Reyes dito sa mga Gilas fans. Hindi naman natin nilalahat, but alam naman natin, most of those Gilas fans ay talagang hindi sang-ayon dito sa pamamalakad at sistema nitong si Coach Chot Reyes. Unlike dito kay Coach Tim Cone, alam natin, aside from Coach Tab Baldwin, ito yung pangalawa sa mga pangalang lumulutang na talagang wishlist ng mga Gilas fans na sana kung hindi talaga kukunin ng SBP, hindi nila ibabalik itong si Coach Tab Baldwin, ay sana itong si Coach Tim Cone na lang. And wish granted. In fairness sa SBP, pinagbigyan nila ngayon ang kahilingan ng taong bayan at itong si Coach Tim Cone na nga ang siyang hahawak sa ating national team. And aside from that loyalty from the fans na tinutukoy natin dito kay Coach Tim Cone, ay malaking advantage din niya at malaking advantage sa ating national team as a whole na itong si Coach Tim Cone ay merong familiarity dito sa ating mga Gilas players. Yes, we all know, hindi naman nagbabalik Gilas lahat ng mga players na naglaro sa World Cup. May mga konting pagbabago dito sa lineup prior to the upcoming Asian Games. But as we all know, halos lahat yan, if not all, ay nahawakan nitong si Coach Tim Cone. Kaya talagang mayroon siyang familiarity sa mga players na ito. Yes, may familiarity itong si Coach Tim Cone sa mga players na ito dahil nga matagal-tagal na rin na assistant coach ng Gilas Pilipinas itong si Coach Tim Cone, habang itong si Coach Chot Reyes ang humahawak dito sa ating national team. At ngayon na siya na ang bagong head coach ng ating Gilas Pilipinas, for sure, magagamit niya yung advantage niya na yan prior to the familiarity na tinutukoy natin. So perhaps someone may ask, ano ngayon kung pamilyar itong si Coach Tim Cone sa kanyang mga players? Well, napakahalaga niyan. Ang tawag natin dyan ay X-Factor. Napakahalaga ng isang coach ay kilala niya ang karakas ng bawat player na kanyang nahawakan. Paano nagiging advantage yun? Of course, magagamit niya ang mga players depending on the situation, depending kung anong klase ng player ang dapat niyang hugutin o ipasok doon sa loob ng court, especially during the crunch time. If you still remember mga idol, isa yan sa matinding criticism ng mga Gilas fans dito kay Coach Chot Reyes prior to their last games dito sa World Cup nga. Whereas may mga pagkakataon napapansin sa kanya na tila baga para bang hindi siya pamilyar sa mga players niya. Whereas nagkakaproblema siya sa rotation at tila baga tsambahan lang yung hinuhugot niya at tila baga hindi talaga niya na-acknowledge kung ano yung kayang iambag ng bawat player na nasa bench. Kaya anong nangyayari? During the crunch time, may pagkakataong halos hindi niya alam kung sino ang kanyang ipapasok. On the other hand, pwede naman nating sabihin pamilyar naman talaga itong si Coach Chot Reyes sa kanyang mga players. Pwede rin naman kasi in fairness, matagal-tagal na niyang nakasama, pabalik-balik na nga yung mga players na yan dito sa Gilas pool.
Pero ang nakapagtataka, may mga pagkakataon talaga or sabihin natin madalas yung mga pagkakataon na parang nabla-blunder siya. Whereas yung mga familiarity niya sa mga players na ito ay parang nakakalimutan niya lalo na sa mga crunch time. Kaya tuloy nagkakaroon siya ng mga pagkakamali doon sa mga hinuhugot niya doon sa mga crucial period. On the other hand, ay dyan naman talaga nagkakaroon ng advantage itong si Coach Tim Cone. Siguro naman sasang-ayon ang lahat na maging sa Barangay Ginebra ay napakaayos ng players rotation nitong si Coach Tim Cone. Kahit nung mga panahon na dating humawak ng national team itong si Coach Tim Cone ay wala tayong narinig na anumang criticism pagdating sa players rotation. Kaya sa tingin natin, tama lang talaga na itong si Coach Tim Cone ang kunin natin para sa ganon, ma-maximize natin yung mga nasa lineup natin na mga players na yan. And for the third factor na meron itong si Coach Tim Cone ay yung tinatawag natin na experience. Hindi lang basta learning experience kundi experience. Napakalalim na ng karanasan nitong si Coach Tim Cone, hindi lang sa PBA as multi-champion coach, kundi maging sa international games. Dahil alam natin, hindi naman bagong tao o bagong bagay itong si Coach Tim Cone sa mundo ng international game. 1998, naging national coach din natin itong si Coach Tim Cone nung hinawakan niya yung napaka-special na Centennial team during those period kung saan pinili natin lahat ng magagaling sa Philippine Basketball Association. Isang mabilis na flashback lang tayo sa naging performance nitong si Coach Tim Cone during those time na siya ang may hawak ng ating national team. Well, nabigyan niya tayo ng isang championship ng William Jones Cup. Hindi biro yon dahil ang lalakas ng mga team na sumasali noon dyan sa William Jones Cup na yan. Hindi tulad ngayon na kaya hindi na natin sinasalihan din madalas yan dahil medyo humina na yung mga teams na sumasali dyan. And most of the teams na sumasali ngayon sa Jones Cup ay mga Team B. But during the time of Coach Tim Cone, mga Team A lahat yan at kalakas-lakasan ng mga Asian countries during those period. And aside from that, ay nabigyan niya rin tayo ng bronze medal sa Asian Games sa mga panahon na yan. Well, baka sabihin ng iba, bronze medal lang naman pala, hindi siya nag-gold, hindi siya nag-silver. Tandaan natin, sobrang lakas ng mga Asian countries during those period. Kalakas-lakasan ng China during that time at ng Iran. Pero nagawa pa rin niya na bigyan tayo ng bronze medal. But most of all, na notable pagdating dito kay Coach Tim Cone, kung experience din lang ang pag-uusapan, ay yung karanasan nito pagdating sa mga actual games, lalo na sa mga crucial games. Ito yung tipo ng coach na hindi marunong mataranta. Kahit lamang na lamang ang kalaban in the middle of the game, sa gitna ng mga laro, ay marunong mag-adjust itong si Coach Tim Cone. Ito yung isang tipo ng coach na kahit paubos ng oras, ay compose pa rin ang kanyang sarili, lalo na ang kanyang utak. Kahit hindi siya natataranta kung sino ang mga tamang players na dapat niyang hugutin from the bench na ipapasok sa loob ng court. And for the third and last advantage, but the most important advantage nitong si Coach Tim Cone ay yung tinatawag natin na system. Kagaya ng alam natin, tactician talaga itong si Coach Tim Cone. Kaya't ito yung tipo ng coach na hindi lang nagre-rely sa lakas ng mga players. Lalong ito yung coach na hindi nagre-rely sa iisang players. Ito yung coach na talagang napapakilos niya lahat. Lahat ng players may karapatang tumira, lahat ng players ay may pagkakataong gumawa ng sarili niyang tira because of a good motion, good players rotation. So there you go, yan ang good news natin prior to Coach Tim Cone as the new head coach of our Gilas Pilipinas to the upcoming Asian Games. Pero ang isa pang good news mga idol ay inilagay ng SBP, itong SMC Sports Director na si Mr. Al Francis Chua bilang team manager. Well, at this point siguro wag muna nating pag-usapan yung ilan naman sa mga criticism dito kay Al Francis Chua kung ang pag-usapan ay PBA. Siguro set aside muna natin. At least at this moment, kahit papano ay nakakita tayo ng slight na pagbabago. Malay natin dahil bago ang kanilang team manager ay magkakaroon ng drastic changes dito sa loob ng ating Gilas program. And that is in the person of Mr. Al Francis Chua. But aside from that, on a bigger picture na dapat mapansin dito ng mga Gilas fans, kahit wag na lang nating pakatitigan, baka yung iba hindi naman fan nitong si Al Francis Chua, alam natin yan. Pero on a bigger picture, itong pagkakalagay niya as the new team manager of Gilas Pilipinas is a sign for us. Ano yung sign na yon? Sign na may pag-asa tayo na talagang mag-take over na itong SMC. We don't know the details yet, pero naririnig na natin yung mga balitang yan long time ago na time will come, babalik ang management ng SMC dito sa ating Gilas program. So para sa atin, bakit parang good news yan? Good news yan in the sense na hindi lang dahil gusto nating makakita ng pagbabago. Good news yan dahil kung titingnan natin ang resume
nitong SMC, itong San Miguel Corporation, during those period na sila ang humahawak ng ating national team ay talagang above expectation, above average ang naging performance ng ating national team, lalo na nung mga panahon na buhay pa itong si the late Danding Cuangco. Kaso ito ngayon ang problema dyan mga idol, hindi lang good news ang meron tayo ngayon. Ano ang bad news na daladala natin ngayon? Sabihin natin, na-foresee natin on a bigger picture. Ang bad news dito, sa kabila na nagsasaya ang maraming mga Gilas fans, ito ay analysis lang natin, disclaimer, opinion lang natin ito, pero ito talaga ang nararamdaman natin na hindi naman talaga totally nag-resign na itong si Coach Chot Reyes. Remember, paulit-ulit nating pinapanood yung kanyang recent interview, yung post-interview niya after the game against China. Sinabi niya doon, hindi niya gagamitin yung word na resign dahil hindi raw siya quitter. From that point alone, makikita natin na talagang may plano pa siyang magbalik Gilas. Ano bang sabi niya? Step aside lang ako, hindi ako nagre-resign. At higit sa lahat, may bago na naman siyang pasabog ngayon, may statement siya. Anong sabi niya? Magbabakasyon lang daw siya. I'm going to rest for a vacation. Ibig sabihin, itong pagkawala ni Coach Chot Reyes dito sa ating Gilas Pilipinas ay parang isang bakasyon lang para sa kanya kung susundan natin yung thread ng kanyang mga statement. Another bad news that I may say, bad news in the sense na, alam mo yon, habang nagsasaya ang lahat at tuwang-tuwang marami at sinasabi nila na parang thanks God natauhan itong SBP, well, hindi pa tayo nakakasiguro dyan. Dahil remember, sabi ko nga, may mga ibig sabihin yung mga patutsada nitong si Coach Chot Reyes na pag tiningnan mo ay parang may sequel, parang may ibig sabihin na babalik pa siya sa Gilas program. And take note, historically, itong SBP minsan na ring naglagayan ng pansamantalang coach in the person of Coach Ninad. Ano ba yung nangyari doon? O hindi ba't minsan nang inilagay itong si Coach Ninad sa isang window ng FIBA World Cup Asian Qualifier? Tuwang-tuwa ang mga fans noon dahil thanks God sabi nila natauhan ng SBP at kumuha din sa wakas ng foreign coach, pero later on nagulat ang lahat, pansamantala lang pala ang naging role nitong si Coach Ninad sa ating Gilas program. Kaya't ang na-foresee natin dyan on a bigger picture sa sariling analysis and opinion natin dyan, malamang sa malamang ay parang pansamantala o temporary coach lang itong si Coach Tim Cone. Lalo na kung ang susundan natin ay yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Remember, after FIBA World Cup campaign ay nandyan na agad ang Asian Games. Kagaya nung sinabi natin, nung mga nakaraang vlog natin, ay parang malabo na magpalit ng coach itong SBP, maghanap ng panibagong coach kasi masyadong dikit yung World Cup prior to the upcoming Asian Games. Kaya siguro malamang sa malamang mas ginusto na nila na itong assistant coach ang pansamantalang ilagay nila dahil kahit papano kabisado na niya ang Gilas team. But on the other hand, to be fair with SBP, hopefully, na sana ilagay na nilang permanent coach ng ating Gilas Pilipinas itong si Coach Tim Cone. Who knows, malay naman natin, baka yun ang plano nitong SBP. Pero wag naman sanang mangyari yung ating masamang kutob na baka mamaya after Asian Games ay aalisin din itong si Coach Tim Cone. Ikaw naman, Idol Kabola, anong sariling analysis mo, anong sariling opinion o pananaw mo hinggil dito sa pagkaka-appoint ni Coach Tim Cone prior to the upcoming Asian Games? I-comment mo lang yan sa ibaba. Ingat and God bless!